Hello comics people, ako si Mel Casipit and welcome to Indie Comics Podcast. Yan, kasama ko si Fred Cabredo ng Hiraya Comics. Ipakita natin yung comics. Para sa mga hindi nakakakilala sa word na Hiraya, ano yung Hiraya? Ang Hiraya ay kwento ng isang matandang babaylan na bagamat makapangyarihan niya, hindi niya kayang pagalingin yung apo niya. So, iikot yung kwento sa paghanap niya ng gamot or lunas doon para sa apo, and mag-guide siya nung mga visions o yung tinatawag na Hiraya. Pero yung Hiraya na word, ano yung ibig sabihin niya? Kasi na-encounter ko siya sa Hiraya Manawari. Doon din ba galing? Doon din siya based. Although ironically, nalaman ko lang yung meaning. Palagi ako nanonood ng Hiraya Manawari ng bata pa. Pero nalaman ko lang yung meaning nung nagtatrabaho na ako. So ano daw yung meaning ng Hiraya? Yung meaning daw ng Hiraya Manawari is may your wish or your vision come true. So kaya Hiraya siya. Your wish is my command, gano'n? Medyo gano'n. Oo. Ang ganda pala. Anong word siya? Filipino ba yun? Matandang parang archaic na Filipino word. Hiraya Manawari. Ganda, ang ganda. Parang siya, parang God bless you na may your wish come true. May your wish come true. Ganda. So, anong thought process mo nung ginawa mo yung story ng Hiraya? Kasi napili siya as pick-off selection eh. Paano mo siya pinitch? Yung first pitch ko, medyo unsuccessful siya. Kasi hindi pa buo. Parang sa isip ko lang noon, sige maglagay ako ng mga fantasy about Philippine mythology. Pero wala siyang kwento. Parang may may 8 pages na sige puro suntukan, puro magic, yung ganun. Pero nung nag-develop ulit kami and kasama ko yung asawa ko noon, nag-brainstorm kami. Ano ba yung core, ano yung kwento na gusto nating i-share sa mundo? And yung nasabi niya, yung nasuggest niya was, paano kaya yung buhay nung magulang natin nung umalis na tayo? Kumusta sila? So parang doon siya nagsimula with yung lead natin, si Jalberta. Matanda na siyang babaylan. Patuloy pa rin ginagawa niya yung daily routine, and then babalik yung anak niya na medyo they felt estranged. May lamat na sa relationship nila. So parang dun umikot siya. Gaano katagal yung brainstorming na ginawa niyo? Matagal po. To the point na pinalis na kami sa coffee shop. Pero yun lang din, binabalik-balikan namin. Pagka medyo nawawala na kami, sabihin ng wife ko, balik ka din sa kwento, yung mensahe ng kwento. Ayos. Buti pala, may asawa kang kabatuhan ng idea. Yes. Very patient siya sa pakikinig sa mga kwento ko. Yun ang pinakamahirap, yung pag-craft ng story. Pero tapos na to. Sa isip nyo, yung beginning and end, tapos na. Tapos na siya, sir. Actually, this year... I-drawing mo na lang. I-drawing na lang. Yun yung mas mahirap na part. Para sa akin, ang mas mahirap yung pag-isip ng story. Talaga? Okay. Yung pag-drawing kasi, time lang talaga na i-drawing mo yung kailangan mo. Pero yung pag-iisip, kung hindi mo siya maiisip ever, hindi wala kang natapos. Oo. Sa bagay, yeah. Yun. Paano ka natutong mag-comics? Natuto mag-comics? Saan ka natuto? Nagbasa ka ba? Or nag-tutorial? Nag-YouTube? Tingin lang, sir. Nakakuha akong pinakauna kong comics was binigay sa akin nung nanay ko, nung grade 1 ata ako. Tapos Funny Comics ba yan? Local reproduction siya nung Universal Robina nga ng Wolverine. So X-Men. Oo. Lang siya, yung mga tagto-20 na local reprints. Oo. National Bookstore yata yun. Yes. Laging lumalabas yan sa mga interview kapag nagkukwentuhan. National Bookstore reprint. Yung mga reprints lang, binili na ako ng nanay ko. Tapos sabi ko, may ganito pala si Wolverine. At that time sikat yung yung X-Men animated. So sabi ko Every yun. Friday sa gabi. Oo, tama. As Batman.
Nahuhuli tuloy. Yung edad natin nahuhuli. So, yun, Kasabayan sir. yan yung Power Rangers. Power Rangers. Tapos, eventually, nung grade 4 ako, may mga nag-introduce sa akin ng funny comics, Culture Crush. Si Papa, pagka umuwi, palagi kong kinukulit na bilhan ako ng funny comics dun sa may Jariuhan. Ganun ka-accessible dati yung Ganun din ako. Comics. Pasalubong namin funny comics. Ayun. Ang saya nun, di ba? Kasi iba-iba yung kwento. Anong sikat nung time na yon? Bionic Kid. Bionic Kid na. Bionic Kid. Magkasabay tayo, AX. Adenis X. Oo. Saka Eklock, ganyan. Ang ginagawa namin noon na magkakaibigan. Hindi ka sumali sa mga penpal noon? Kasi ako, nag-try ako, yung drawing. Marami akong penpal sa funny comics noon eh. Ipapublish mo yung address mo noon. Wala pang noon, privacy. Wala database, wala. Publish mo to. So yung address mo nandun. Nag-send ako ng mga artworks. Nang may na-publish naman. Wala. Ako ang daming na-publish. Wala. Trinay ko rin tawagan sila kasi may number sila dun, di ba? Wala rin sumasagot. Mahal pa yung load nun. Ako maraming na-publish at naka-keep yun yung mga yung feeling na makita mo yung pangalan mo sa funny comics. Marami sabi, this is... Ayun, dun. Tapos, ginagawa namin magkakaibigan, pipili namin yung Bionic Kid, yung AX, isi-xerox namin, tapos i-collect namin sa isang i-didikit namin sa drawing book. Tapos, yun na yung namin, parang may sarili kaming pop culture dun na kami magkakaibigan na, nabasa nyo ba yung last week? Parang ganun. Sikat pala yung Bionic Kid. Oo. Ang alam kong sikat kasi yung AX eh. AX. Tapos meron pa yung Mecha Force X na magto-tournament saga na sana, biglang nahinto yung yung pag-publish. Sayang, no? Thundercats. Medyo yung Thundercats for me. OA yung power nila. Sabi ko, grabe naman. Bakit? Ewan ko. Basta kasi parang may i-compare ko siya sa Dragon Ball. Pero bakit mas nag-i-enjoy ako sa Dragon Ball kaysa sa Thundercats? Ganun yung feeling ko that time eh. Ayun. Tapos, Culture Crush. Yun na talaga. Nag-try din kami dun sa yung contest nila. Oo. Ako rin. Hindi ako napili. Hindi rin. Pero masaya. Napakasaya nung kay Culture Crush. Dito pa yun eh. Sa Limon. Ay, talaga? Ginawa ko. Buti napagod nyo. Hindi ko sinend yung original. Sinend ko yung photocopy. Kasi alam ko hindi na ibabalik. Ito. Itong Fight for Love. Wow. Yan yung sinend ko nun. Kaya kagubatan. 2 beses akong sumali. Yun. But it's not about me, it's about friends. So, pero galing nga. Anong title nung sinend mo nun? Ano ba yun? Parang ink something about sa sa batang nagdo-drawing na nabubuhay yung drawing. Nasa iyo pa yung pages? Wala na. Huwag mong isend yung original. May photocopy lang naman siya, kaso nag-blot na siya. Sige lang. Yun, wala na rin yung original. Parang nag-blot yung ganun. Sayang. Ako naitago ko pa. Alam ko kasi na pagdating ng araw, I will look back and then I will feel nostalgic. Masaya yung ganun yung binabalikan mo yung dati mong drawing. Sasabihin mo, ba't pa ang galing kong mag-drawing nun ngayon hindi na? Kaya, ba't may oras ako dati? Ayun. So, ano naman yung feeling nung napili ka dito sa Piko? Sobrang saya, sir. Kasi for me, na siya, parang feeling ko last attempt to do a comic book. Kasi I've been trying to, pero hindi ko rin na ipapublish. Talaga kumate ng Comic-Con, Indicate, XCBD. Pero hindi ako nagkakaroon ng courage na magpasa. So sabi ko, last na to. Talaga? Last na? Buti na lang. If hindi mag-succeed, personal na lang. Matapos, anong... Ayun, nung nag-succeed naman siya, grabe, sobrang tuwa ako. Tapos nag-pandemic. So, yun na. Oo. Tapos buntis pa yung asawa mo. Buntis pa yung asawa ko. Ayun. Ang ganda ng kulay nung comics mo. Yun yung una kong napansin. Bukod sa magandang drawing, maganda rin yung kulay. Para siyang pastel color. Ayan o.
Kasama appreciate niya kapag binili niya yung libro. Saan to galing? I mean, paano ka natutong mag-ganyan yung kulay? Inaral ko lang talaga kasi una takot ako sa kulay. Nag-try lang ako mag-color noong 2019. Kung babalikan niyo, kung follow na rin po kayo sa sa IG ko. Kung babalikan niyo siya, halos flat colors lang. Tapos, inaral ko lang talaga siya. Yung lights, yung ganun. Parang expert ka nga magkulay nung nakita ko yung libro eh. Hindi talaga. Ano lang, pagbabasa ng mga comics, tapos pag-attempt na gayahin yung style. Ano yung mga comics na tiningnan mo yung, ni-reference mo yung kulay? Nalala mo pa? Yung locally, yung Mangaholics, tsaka yung Culture Crush. Mangaholics? Black and white yata yun eh. May colored ba yun? Colored yung Mangaholics. Di ba sila yung after sa Culture Crush? Oo nga, oo. Sobrang na-amaze ako nung gumagamit sila ng blur, yung mga effects. Pero luma na yung reference mo ha. Oo. Tapos sa Ikaw mga Marvel. Sa mga bago? Mga Marvel. And then sa French mga French na ayun, French mga European comics kakaiba din eh. Ko nga eh, parang may pagka-Mobius. Opo, malaking influence. Sadya ba yun? Malaking influence. Kasi parang Mobius din yung mga kulay. Si Mobius medyo flat din siya magkulay. Oo. Bihira lang siyang mag-shadow. Ano siya, yun, hawig din kay Mobius, Lorenzo Chicotti, tapos si Sir Lainil. Lainil Yu? Hindi yung nagkukulay, drawing? Hindi, yung drawing. Galing nung taga-kulay kay Lainil. Lalo na yung sa Superman Birthright. Alam mo yun? Ang ganda nung kulay doon. Maganda. Tapos, maganda yung comics na yun. Oo. So, kailan matatapos tong Hiraya? You already have 2 books? 2 books, opo. Actually, tapos na yung 2 chapters, tama ba? Tapos na po yung third. Hindi pa nalagyan ng text yung lahat. Pero na siya. Almost na complete. And then, we're looking at 5 or 6 chapters. Tapos na siya. Siguro by December. So, next year pick-off, libro na to? Sana. So ilang chapter ba na maliliit bago maging libro? 3? 4? Baka 3. Ayun. Pero ang dream po talaga is mabuo siya as sa book. Ilabas mo pa rin yung isa, yung mga bumibili ng single-single. Kaya ang ginawa ko po is may mga pages dito like itong mga artworks na gaya nito na hindi ko plan isama sa libro. Para special pa rin siya dun sa mga... So, may makukuha silang bago dun sa single. At dun sa libro iba din. Ayun. Sinong idol mong mga comics creators na local, abroad? Marami po si Trece, Sir Budget, si Sir Tajo. And then sila Sir John Zamar. Yung Digmaang Salin Lahi? Digmaang Salin Lahi, oo. Yun yung palagi kong tinitingnan dati pagka umattend ako ng Comic Con. Nag-drawing ako doon. Oo. Chapter 2? 9 and 10. Okay. Nakita ko nga yung nyo. Ayun. Sino pa? Sa abroad, merong bukod kila Mobius, yung mga sinabi natin kanina. Ewan ko yung familiar kayo kay Lorenzo Chicotti. Oo, magaling yun. Sila din. Tapos si Bargay Art. Yung mga simple pero grabe yung concept nila. Very simple yung lines pero iba yung concept. At may mga napupulot kang technique sa kanila na i-adapt mo dito. Sobra, madami sir. Like yung mga facial expressions, even yung pagbuo ng character na ang very simple siya, tapos yung detail is nandun lang sa sa kwintas or nasa sa mukha, tapos simple na yung lahat. And sa backgrounds. Ano yung nito? Parang paano mo naisip yung mga characters na kung saan yung mundo nila? Based ba siya sa Philippine
people or hindi? Totally fiction siya. Yung first chapter, dito talaga siya. Like sa Mayon. Kasi I'm from Bicol. Maugmang lugar. Maugmang lugar. Oo, mga Oragon. Pero yung iba, parang mix na siya ng mga iba't ibang lugar. Parang may hinaluan ng twist. Ayun. So, bili kayo ng Hiraya. Currently, dalawa yung lumabas na at next year lalabas yung pangatlo or sa Comic Con? Hopefully po this year may makalabas tayo pangatlo. Ayun. Bakit ka nagko-comics? Ano yung meron sa comics na gustong-gusto mo? For me po kasi siya, parang napaka-intricate na sayaw ng words tsaka nung drawing. Drawing and... Oo, parang nag-i-imagine ka at the same time may binabasa ka. May nakikita ka. Oo. So, yun. Ayun. Anong advice mo sa mga gusto ring makagawa ng sarili nilang comics? Kasi mahirap eh. Mahirap talaga sa totoo lang. Ano lang siguro, mag-drawing, mangarap. Pagkatapos sa mangarap, lagyan mo ng action yung pangarap mo. Yan. Hiraya Manowari. Hiraya Manowari, correct. Ayun. Thank you very much, Fred. Thank you so much. Where can we follow yon yung mga social media mo? Please follow me po sa Hiraya Graphic Novel sa Facebook. And then sa IG naman po, Fred Cabredo. Ayun. Thank you very much, comics people. Thank you for watching and see you next time. Thank you so much.